We all have the power to change our life, our communities, and even to change the world. But this rarely can be done alone. You need access to the right people, the right strategies, and the right resources. This is also called masterminding. This strategy can be used to compress time frames and produce dramatic results in any given situation. There are literally millions of people throughout history who have drastically changed their destiny and legacy. Poor people who became wealthy. Shy or timid people that became outspoken, influential leaders. People who wanted to beat the system, overcome the odds stacked against them, and achieve the life that many thought was impossible. You can attribute all of this to one thing: access. People who have achieved greatness had one thing in common: access to the right people, the right opportunities, and the right strategies to produce change. Some people pay tens and even hundreds of thousands of dollars every year to be a part of these social opportunities. People see the value in this concept and know if they can just find the right people to connect with and learn from, they can find the fast track to design the life they want. The question is, where do you go? Who do you need to talk to or learn from? This is why we created E-Conomy. E-Conomy is your access to the right community of leaders, the right proven strategies to help you grow, and the right technologies that can help you acquire the resources you need to design your destiny. Whether it's getting access to sophisticated technology that can help you create more income and free up more of your time, or connecting to a community with a wealth of resources, we believe strongly in reshaping the discussion around money. Money can be a valuable tool and resource you can use to empower your ability to make an impact in your own life and in the lives of others. We also believe the more you develop personally, the more you can develop professionally. There are key differences between average and high performers. Differences in the way they think, react, and work towards their goals. Get connected to like-minded people from all over the world who really are working to make a difference. To learn more, get back to the person who shared this video with you. E-Conomy. Life elevated. Hindi ko na papatagalin pa. Let me check if he can share the screen. Alright, pwede na po. So ladies and gentlemen, nandito na ba ang pinaka-dynamic, pinaka-poging speaker natin for tonight? So ladies and gentlemen, help me welcome Mr. Large Bernades. Woo! Yes, yes! Grabe introduction niya, no? Sige, sige. Grabe, lumampas talaga tayo sa GC. Marami pang gustong pumapasok, no? Guys, actually, I'm from Cebu, so Bisaya ko kayo, pero may mga ano man tayo dito from Luzon, so kailangan natin magtagalog, no? Okay, okay. So, thank you, no? Grabe, jump pack tayo tonight. Okay. So, as announced, guys, ang event natin tonight is for the new traders, no? So, disclaimer lang for mga existing traders na, okay? Mga existing trader na, observe lang tayo, no? Later on sa Q&A, baka you can contribute, no? Pwede kayong makasagot kasi as announced by Coach Nars, no? Actually, baguhan lang din ako sa trade, no? Sa trading. No, I started in May pero ginawa ko lang yung assignment ko kasi nga sa economy is student tayo, no? Student tayo. So ginawa ko lang yung assignment ko.
So far ngayon, yung mga trades natin medyo profitable. Pero again, we will not be talking about strategies, about yung wala tayong mga technical dito, mga fundamental analysis kasi this is for new traders, no? Although we have a lot of trainings na ang magkakandak talaga yung mga profitable master traders natin. Okay? So, start tayo. Share ko lang yung screen. Okay. Yeah. Kita naman, no? So basically, this is Forex 101, no? Lesson 1 tayo, how to execute trade. Sandali, ano natin yung chat? Baka may... Okay, later ko na lang yung mga chat, no? Okay. So how to execute trade? Very basic ito. Okay? So, simulan natin. Of course, kung gusto mong mag-trade, kailangan meron ka nito, no? MetaTrader 5. Siguro hindi na natin kailangan i-explain kung paano mag-download ng app, no? Kasi sobrang dali lang naman, no? Sa Google Play Store or sa App Store. Okay? MetaTrader 5, ito yung gagamitin natin na platform sa pag-trade. Okay? Light Finance, ito yung broker natin. Okay? Broker natin na recommended for the new traders. Although marami namang mga traders, no? May mga ano lang, maliit lang yung spread. May ano din, meron din mga malalakas, no? May mga brokers for professionals talaga. Okay? Pero for beginners, Light Finance ang nirecommend ng team natin. Telegram, kailangan natin ang Telegram sa ating mga signals. No? Alam naman natin, Telegram is parang messenger lang yan. Okay? So, madali na lang yan. So, bago tayo mag-live, pasadahan muna natin. Very few slides lang ito. No? Basic. Okay? Of course, when we say Forex, meron talagang pairs yan, no? Merong base currency, merong quote currency, no? In this case, gold tsaka USD. So may mga GBP, GPY, okay, may mga Euro, USD, yan yung mga pairs, no? Okay. Basically, ang Forex trading is just about buy and sell, no? We buy low, we sell high, no? So ang kung nag-buy ka, meron ding synonym diyan, yung forex lingo ang iba tinatawag niyan na long, no? Buy position or long position pareho lang 'yan. Okay? Bibili tayo habang mababa yung price. Okay? Buy low. Okay? Tapos sell high. Sell position or short position. Okay? Tapos meron din tayong tinatawag na take profit. Okay? Take profit is ito yung term na i-close mo na yung trade mo kasi nga nag-profit ka na. Okay? Tapos stop loss, ito naman yung i-set up natin para ma-minimize natin yung risk natin, no? Para halimbawa nakalimutan natin mag-stop loss, nakatulog tayo, delikado yung trade natin, no? Delikado masusunog yung fund natin. Okay? So leverage naman, ito yung nag-multiply ng trading power natin, no? Actually, para kang pinapautang ng mga broker. Okay? So ito yung sample niyan. Ang usually ginagamit natin is 1 to 1,000. Okay, ito yung sample. Halimbawa, ang pera mo is only $500. Kung naka-leverage or 28,000 pesos, kung naka-leverage ka ng 1 to 1,000, ibig sabihin, you can trade up to 500,000. So, minultiply yung pera mo to 1,000. So, you can trade up to 28 million. Okay? So, yan yung leverage. Okay? Now, very important ito is PIP. No? Sa trading, palagi mo itong naririnig, PIP. No? Dito tayo kumikita. It's a point in percentage. A very small measurement of change in currency pair. Now, itong red, usually yung PIP is the last decimal place of a price quote. Okay? So, halimbawa, Euro USD, ang PIP niya itong last 4, no? Sa GPY naman, USD GPY is last 2. Okay?
Tapos may napapansin tayo dito, halimbawa itong blue na 5, tsaka ito, may 5, may 8, okay, may 9. Yan yung tinatawag na, kung may pip tayo, meron tayong pipettes, no? Ang pipettes parang fraction lang yan of a pip. Pero wag na natin ano yan, i-ignore na natin yan kasi hindi na natin kailangan yan. So focus tayo sa pip. Okay? Focus tayo sa pip. Sa gold naman, which is ito yung usually tinitrade ng mga beginners. Okay? The first number after the decimal, no? Halimbawa in this case 2659.7, 7 is the pip. Okay? Now check natin kung naintindihan nyo kung ano yung pip. Okay? Meron tayong dali i-ano ko yung chat natin, okay? Tingnan natin kung intindihan nyo yung pip. Okay? Okay. Gold. Ano to you can type sa chat kung anong sagot nyo dito. Kasi kung hindi natin naintindihan yan, delikado tayo. Okay? Halimbawa, nag-buy ka ng 2661 at saka nag-take profit ka ng 2661.5. Ilang pips yan? Pakitype. Yan, yung iba. 100 tayo. 5. Okay. Tama. Okay, that's 5 pips. Madali lang, no? Simple mathematics. Okay. Halimbawa ngayon, nag-buy ka ng 2661, nag-TP ka ng 2662.59. Anong sagot niya? Napindot ko na eh. So 15. Okay? Bilisan natin. Nag-buy ka ng 2663. Nag-take profit ka ng 2668.95. Ilang pips yan? Kasi kung hindi mo masagot ito, delikado. No? Although, naintindihan natin na kung beginner ka, medyo nalilito ka pa, no? Okay? Okay, so that's 59 pips. Okay? So 2660, nag-TP ka ng 2670. Okay, 2670. Ayan, may sumagot ng 100. Okay, so that's 100 pips. So ganun lang kasimple, no? Kasi yung pips ang basihan kung magkano yung logi mo, magkano yung panalo mo. Kasi halimbawa, dito tayo sa 5 pips. Kung nag-trade ka ng $1, panalo ka ngayon ng 5 pips. Di ba? Simple. Kung dito tayo sa 100 pips, nag-trade ka ng $1, panalo ka ng $100. Ganun lang ka-simple yon. Okay? Ito sa sell. 2661, nag-TP ka ng 2660.5. Sige, bilisan na natin That's still 5 pips. Okay? Nag-sell ka ng 2661, nag-TP ka ng 2658.57. That's 25 pips. Okay? Pwede siguro kung may tanong kayo, pwede nyo i-type dito, pwede natin sasagutin, no? Okay. So kung nag-sell ka ng 2663, nag-TP ka ng 2653, that's 95 pips. 2653.5. Okay? So I hope dito pa lang medyo naintindihan nyo na kung ano yung pips. Okay? Kung ano yung pips. Okay. Next is lot. Okay. Basta Forex may formula po ba paano i-compute ang pips? Later on, pwede ko i-send dito yung ano. Actually, you can check sa bbpips.com, no? Marami. Actually, lahat pwede mong i-google yan Okay. So, ang lot naman, ito yung tinataya mo. Ito yung pera na tinataya mo. Okay? Very important ang lot size for proper risk management. Okay? Kasi baka $100 lang yung pera mo, ang laki ng lot size mo, isang trade lang, sunog ka na. Okay? Very important ito. So, hindi natin pwede i-ignore ito. Okay? Now,
Merong tinatawag na standard or classic account. Ito yung actual dollar. When we say actual dollar, 1 is equal to $1, no? So, ito yung recommended. Kung ang pera mo is only $1,000, ang lot size mo dapat zero. This is for gold, ha? This is for gold, no? Sample ito. Ang pera mo is 1,000, dapat ang tinataya mo is 0.01 lot. Okay? Ang value niyan is 10 cents per pip. Okay? Ibig sabihin yan, ang nire-risk mo is 1% of your capital. Okay? 1% of your capital. Okay? What if matigas ulo mo, instead na 0.01, ang tinaya mo is 0.1. Ibig sabihin, nag-risk ka ng 10%. Okay? You should understand the risk, ha? Kasi very important yan. Okay? Now, kung ang pera mo is 10,000, ang lot size mo dapat 0.10. 0.1. Pwede nyo i-screenshot ito, no? So, ibig sabihin yan, ang tinaya mo, bawat pip is $1 per pip. So, that's 1% risk. Kung ang tinaya mo naman, instead na 0.1 is 1 lot, ibig sabihin, nag-risk ka ng 10%. Anong ibig sabihin ng 10%? Meron kang 10 trade na natalo, sunog ka na. Alright? So, very clear yan. Okay? 100,000 yung pera mo, sa peso, nasa 5.8 million ito, no? Dapat 1 lot ka. Or $10 per pip. Okay? So, 1% risk din yan. So, kung 10 ang nilagay mo, that's 10% risk. Now, ngayon, ang problema, paano ngayon yung, kasi ang pwede mong i-encode na lot size is only 0.01. Wala naman akong $1,000. Okay? Wala. Paano yan? Paano ako makapag-trade? Okay? Kaya may tinatawag na cent account. Okay? Gawin natin cent yung pera mo. Kung may $100 ka, ang equivalent niyan is 10,000 cents. Okay? 10,000 cents. Now, kung titingnan nyo dito, saan yung ano natin? Okay. Kung titingnan nyo dito, 10,000, no? 10,000. Meron ditong 10,000. Okay? Ibig sabihin pala, pwede ka na ngayon tumaya ng 0.1 na lot. Nagets nyo? Okay? So, dyan natin mamitigate yung risk. And that's still okay? That's still, tanggalin na natin tong ano, okay? 1% risk. Kung ang tinaya mo dyan is 1, that's 10%. Okay? So, kung $50, kasi pwede ka naman mag-trade ng $50, no? $50. So, ang $50 is equivalent to 5,000 cents. So, pwede ka ngayon tumaya ng 0.05 na lot size. Okay? Ang risk mo dyan is 0.5 cents per pip, which is 1% risk. Okay? I hope clear ito, no? I hope klaro ito. Okay? Now, dito na tayo sa actual execution. Okay? Merong tinatawag na market execution. Ang market execution, yan yung buy now, sell now. No? Ibig sabihin, kung ano yung price na nakikita mo, yan yung i-execute. No? Yan yung bibilhin. Meron tayo dito, sell by market, merong buy by market. Okay? So kung pipindutin mo yung sell by market, ang kukunin niyang price is 2660.50. Kung buy naman, 2660.71. Okay. Now, market execution buy now, okay. So, alam na natin ito yung lot size, no? Yan yung lot size. Okay? So ito yung lot size natin. Ito yung stop loss. Again, kung nagtitrade kayo, wag kalimutan ang stop loss saka take profit, pwede yan, no? Pwede pa yan na hindi mo na ilagay. Depende na sa'yo yan eh. Halimbawa, nagmo-monitor ka talaga. Okay? So, siyempre kung professional ka na,
pwede na siguro walang stop loss, no? Pero kung beginner ka, kailangan talaga. Okay? So in this case, nag-buy tayo, ang price natin is 2660.71. Okay? Ang stop loss natin is 2658. Ibig sabihin yan, once na bumaba yung presyo from 26, ito yon makikita nyo, may ito yung SL, no? Ito yung SL. Yan, no? SL yan. Ito yung take profit. Okay. So once bumaba yung presyo to 2658, i-close niya yung trade. Okay? I-close niya yung trade. Ibig sabihin, lugi ka. No? Lugi ka ng ilang pips yan. Round off lang natin. Mga 20 pips. Kasi may 71 dito eh. Okay. So, ano lang, 60 minus 58, mga 2, no? So, around 20 pips ang lugi mo. Okay. So, kung $1 tinaya mo, talo ka ng $20. Ganun kasimple yan. Okay. Now ngayon, kung umakyat naman yung price to 2663, ibig sabihin, panalo ka ng 30 pips. Around lang kasi may 71 to eh. So panalo ka ng around 30 pips. Ibig sabihin, kung $1, ibig sabihin, panalo ka ngayon ng $30. Okay? Now, sa mga signals naman natin, palagi yung may risk-reward ratio. Okay? Risk-reward ratio, halimbawa, nilagay dyan 4.5. Ibig sabihin, bawat dollar na tinaya mo, kung natatalo ka, talo ka ng $1. Pero, kung nanalo ka, panalo ka ng $4.5. Okay? Yan yung mga yung usually yung binibigay na risk reward ratio, no? I hope medyo clear ito. Yan yung buy now, sell now. Buy now pala. Market execution. Okay? Ang next natin sell now. Okay. Ang sell now naman is bibili tayo at the market price, no? So ang hindi bibili, no, magbenta pala tayo, no? Magbenta tayo kasi sell eh. So magbenta tayo at 2660.78. Ngayon, ang nilagay ko dito na stop loss is 2662. Kasi ang sell, mag-pray tayo na bababa yung presyo. Kasi kung bumaba siya, kikita tayo. Kasi kung tumaas yan, talo tayo, no? So from 2660, umakyat siya ng 2662. Okay? 2662. Ibig sabihin, talo ka ngayon ng around 20, no? Around 20 pips, no? Ngayon, ang take profit niya is 2658. Ibig sabihin, from 2660, bumaba siya ngayon ng 2658. Bumaba siya ng 2658. Ibig sabihin, panalo ka ng 20 pips. So, guys, ignore lang natin itong 78 kasi medyo mahina ako sa mathematics eh. Okay, para hindi na tayo mag-compute. I-consider lang natin na 0 yan, okay? So, I hope naintindihan nyo yung market execution, buy now saka sell now. Okay. Dalawang slides na lang. Diretso na tayo ngayon sa Okay. Now, merong tinatawag na buy limit saka sell limit. Ano naman to? Okay. Now, in this illustration, yung blue, yan yung current price. Halimbawa, ang current price ngayon is 2660. Okay? 2660 ang current price, pero gusto mong bumili pero not at 2660, no? Gusto mong bumili at lower price than 2660. Halimbawa, gusto mong bumili at 2658. Ito. Okay? 2658. Kaya mag-execute ka ngayon ng buy limit. So order ito. Hindi pa live yung trade hanggang hindi siya umabot ng 2658. Okay? Now, yan yung buy limit. Ang sell limit naman reverse. Halimbawa, ang price ngayon is 2660. Okay? Gusto mong magbenta pero at a higher price. Okay? At a higher price. So, kung 2660 siya, ayaw mo pang magbenta. Gusto mo pa ng higher. So, halimbawa,
naglagay ka ng 2662. Ibig sabihin, ihintayin pa niya na umakyat siya ng 2662 bago i-execute yung trade. Okay? So, yan. So, yan po yung sell limit at saka buy limit. Okay. So, ito last slide na to. Okay. Ano naman yung buy stop, sell stop? Okay? I know, malilit. Kung mga baguhan pa lang kayo, medyo nakakalito ito. Pero once na tuloy-tuloy nyo ginagamit ito, medyo gamay nyo na, no? Mas easier na siya. Ano naman itong buy stop, sell stop? Okay? Halimbawa ngayon, ang price is 2660. Okay? 2660. Tapos, of course, you can execute buy now. No? You can execute buy now. Pero halimbawa, umaakyat siya. Itong buy stop, sell stop, ginagamit ito parang nag-predict ka kung magre-reverse yung market. Ibig sabihin, halimbawa paakyat yung market ngayon. So ipipredict mo siya na bababa. Yan yung ano mag-reverse siya. Okay. So ang price ngayon is 2660. Okay? Pero hindi mo pa gustong mag-buy kasi moving siya, moving siya. So abangan mo siya sa 2662. Hindi ka mag-buy sa 2660, dito ka okay. Kasi halimbawa, paakyat kasi posibleng mag-reverse yan eh. Posibleng mag-reverse. So halimbawa, 2660 umabot ng 2661, nag-reverse siya. Ibig sabihin hindi ka nakabay. O, hindi ka nakabay. Okay? So now, kung umabot siya ng 260, that's the time na mag-execute siya ng buy. Okay? Now, yung sell stop naman, halimbawa, yung price is 2660. Okay? Kabaliktaran usually yung buy sa sell, no? Ang price is 2660. Tapos, di ba kung sell limit, dapat dito ka bibili sa mas mataas, di ba? Pero, ang sell stop is habang moving yung market, halimbawa ganito, 2660 yan, nag 2659 pero bumalik siya from hindi siya umabot ng 2658. Ibig sabihin hindi ma-execute itong trade. Okay, hindi ito ma-execute. Okay? Ma-execute lang ito kung tuloy-tuloy siya. Okay? Kung tuloy-tuloy yung movement ng market. Okay? So, I hope medyo nakuha nyo. Kung hindi nyo nakuha, okay lang yan, no? Pwede nyo i-review itong recording. Pwede kayong mag-attend sa next, no? Kasi ako, sa totoo lang, hindi ko to naintindihan noon. Nung first ako nag-ano. Okay? So, yan lang yung slide natin. Diretso na tayo. Okay. Ang gagamitin kasi natin is mobile phone, no? Kasi mostly kasi ngayon, mobile man yung ginagamit natin, no? So, alright. So, ngayon naman, share ko yung mobile phone, no? Sandali. Okay. So, off na natin tong video para makafocus tayo. Ayan. Okay. So, first, kailangan may ano kayo, Light Finance, no? So, ito pinindot ko yung Light Finance app. Ito na yon. Okay. Now, as a beginner, kahit marami ka pang pera, ang recommendation namin, mag-start ka talaga ng demo, no? At mag-start ka ng small, kahit nag-live trading ka na, mag-start ka ng small amount, no? Okay. So, usually kasi na ganyan yan, no? Yan. Tapos, ang gagawin natin, activate muna natin yung demo trading. Activate mo yung demo trading. Okay? Punta tayo sa MetaTrader. Mag-open tayo ngayon ng account. Okay? So, wag na yung MT4, MT5, demo send. Okay? Demo send. Tapos, okay. Ang leverage natin is 1 to 1,000.
Okay? Currency is US dollar. Tapos, open demo account na. So, initially, meron ako dito. Okay? So, i-take note mo itong server login, yung 8779 877922. Tapos, ah meron dito trader's password. Okay? Meron din investor's password. Okay? Halimbawa, meron kang kaibigan ayaw mag-trade, nagbibigay lang ng pera sa'yo. So ang ibibigay mo sa kanya is investor password. So makikita niya lahat ng trades pero hindi niya magalaw. Okay? Ikaw naman na actual na trade, ito yung trader's password ang gagamitin mo. Okay? So ngayon, ipasok na natin sa MetaTrader 5. So, yan yung MetaTrader 5 natin. Okay? Open account. Search mo yung Light Finance. Okay? Light Finance Global. Pindutin mo yan. So, ang pipiliin natin is demo. Kung live ka na, live. No? Since demo pa tayo, yan yung gagamitin natin. Okay? Tapos, kung ano yung server login. So, in this case, 89779822. Okay? Then, siyempre, yung password. Okay? Ayan. So, ayan. So, tapos na. Yan, login na tayo. Okay. So, ang gagawin natin, meron na tayong balance yan na $1,000. Dagdagan ko muna yan. Dagdagan ko muna ng additional. Gawin natin yung 10,000. Kasi, di ba yung $100 is 10,000, no? I-consider natin siya na cent account tapos lalagyan natin siya ng additional 9,000. So balik tayo doon sa Light Finance. Okay? Dito tayo sa portfolio. Ayan. May 1,000 na, no? Dagdagan natin siya ng 9,000. Ayan. Top up. Okay? So pagbalik natin doon, 10,000 na siya. Yan. So ito yung start natin. Okay? Now, initially, pag open mo dyan, pag pindot mo dito sa quotes, maraming nakalagay dito. No? Maraming nakalagay dito. So, pindutin mo lang yung pencil button sa upper right, tapos i-delete mo yung hindi na kailangan. Yan. I-delete mo siya, hindi na kailangan. No? So, halimbawa ngayon, ang iti-trade lang natin is XAU USD. Okay? So, chart, dito mo makikita yung chart movement. By the way, 8:30 may news, no? So, sa mga beginner guys, tingnan nyo yung Forex Factory. Kung merong news, please huwag kayong mag-trade, no? Kasi delikado talaga siya kung beginner ka lang, no? So, ito na yung chart. Now, since 10,000 yung pera natin, ano yung lot size dapat, di ba? So, dapat 0.1. Okay, yan yung lot size natin. Okay. Now ngayon, unahin natin. Okay. So, meron kayong sa upper right, merong rectangle diyan na may pula sa blue. Kung pipindutin ko yan, mawala yung ano, no? Kung pipindutin natin yan, yan yung market execution, no? Halimbawa, pindutin mo yung sell. Oh, pindutin mo rin yung buy. Oh, meron na siyang trade. Okay. So moving na yung trade. Ayan, oh. So nag-blow na siya. May nag-blow, may nag-red, no? Yung nag-blow, pwede mo na i-close yan. Oh, close mo na. Close position. Oh, close by market. Ayan. So may pera ka na, no? $1. Ay cents pala to eh. 1 cent pala yan. Okay? So, yun lang gagawin natin. Halimbawa ngayon, ayan. Oh, pwede kang mag-buy. Oh, okay? So, meron na naman yan. Yan yung buy now, sell now. Or, pwede din yan, dito ka sa quotes, piliin mo yung XAU USD, pindutin mo yung trade. Okay?
pindutin mo yung market execution. Yan, market execution. Now ngayon, buy muna tayo, no? Ang price ng buy is 2675. Okay? 2675. Pwede mo siyang pindutin. Okay? Kasi kailangan yan, no, naka 9 na, no? Yan. Pero napansin nyo, wala pa tayong nilagay na stop loss tsaka take profit. Okay? So, sa mga expert na, minsan hindi na siya naglalagay ng mga stop loss, no? Alam ba, yan, i-close na natin. Close. Ayan. Ayan. So, may $10 na. No? Yan yung pinakailalim, no? So, ganyan lang paggawa ng pera, no? Okay. Pero careful ka lang, no? Okay. Now, yung negative dyan, ang tawag dyan is paper loss. Paper loss. Ibig sabihin, hindi ka palugi dyan hanggang hindi mo kino-close. Kasi minsan, kailangan mong i-close yan para ma-mitigate yung risk mo. No? Para kunti lang yung lugi mo. Okay. So ngayon, lagyan na natin siya, yung buy natin, lagyan natin siya ngayon, i-modify natin yung position. Okay? Tapos, lagyan na natin, halimbawa, magkano yung presyo niya? 2677. Okay? So, since nag-buy ka at 2677, pwede ka mag-stop loss ngayon ng 26, halimbawa, 30 pips. So, 2674. Okay? Yan yung stop loss mo. Okay? Tapos, pwede ka maglagay ngayon ng 2680. Ibig sabihin yan, kung bumaba siya, okay, bumili ka at, ano no, bumili ka, buy, no? Nakakalito. Okay. Bumili ka at 2677, pero bumaba siya ng 2674, i-close niya ang trade na lugi, no? Pero kung umakyat siya ng 2680, panalo ka ngayon ng 30 pips. Yan, no? Ayan, no? Pero at any time, pwede mong i-close na yan. Halimbawa, naka $10 ka na dyan, no? Consider natin na standard account to. Naka $10 ka na. Okay? Pwede mo na siyang i-close. Pwede din may tinatawag na ang portion lang, no? Portion lang ang i-close. Halimbawa, ito. Ito pala. Minsan sa mga signal, may tinatawag diyan na set SL to BE. No? Set SL to BE. Ibig sabihin, ang BE is break even. Okay? Halimbawa ngayon, umakyat na siya. Okay? Nasa $12 na siya. Ito. 2675, no? 2675. Yan. Halimbawa, medyo malikot talaga ang market, no? Kasi may news ngayon. Yan. Halimbawa, 2675, nilagyan ko yan ng stop loss na 2670. Okay? Tapos, yan. Halimbawa, ganyan, initially, no? Yan. Bumili ako at 2675, nilagyan ko ng stop loss at 2670 at saka 2680 na take profit. Pero, nag-profit na siya. Pero ayaw ko pang i-close. Pero gusto ko rin na ma-minimize yung loss ko. So, pwede ko siya i-modify. I-set ko siya sa BE. Ano yung BE? Kung ano yung entry price mo, yan yung stop loss mo. To 2675. Okay? Yan. Ayan, no? Printing money na siya, no? Okay. So, okay. So, yan yung ano natin. Buy now, sell now. Pwede naman tayo, okay, kung nakikita nyo, sa upper right, meron din siyang circle dyan. Okay? Merong circle na may red saka blue. Pwede mong pindutin yan. Okay? Pwede ka magpindot dyan. Tingnan nyo sa lower, merong nakalagay buy limit, may SL, saka may TP. Kung pindutin mo yung buy limit, mag-change siya, no? Buy limit, magiging sell stop, magiging ano, yan, no?
So halimbawa buy limit, ang price ngayon nasa 2678. Okay? So pwede halimbawa dito, pwede kang mag-buy limit dito. Yan, i-drag mo lang siya. Okay? I-drag mo lang siya. Halimbawa, gusto mo dito, mag-buy limit ka dito. Pindutin mo lang yung arrow, 'di ba? May buy limit, may SL, may TP, tapos may arrow right. Pindutin mo lang siya, automatic na 'yan, may trade na, no? Oh, tapos ilagay mo na lang yung stop loss mo sa take profit. Okay? So place mo lang 'yun siya. Okay? Yan yung buy limit. Okay? So pwede ka rin pagpindot mo, halimbawa yan. Ba dito yan, no? So sell limit. So ang sell limit kung titingnan nyo, ang price natin ngayon is 2678. So kung mag-sell limit ka above, no? Halimbawa, gusto mo mag-sell limit dito sa 2684. Ibig sabihin, hihintayin pa niya na umakyat ng 2684 bago siya execute ng trade. So pag pindot mo ng sell limit, place mo siya, okay? Kung titingnan natin sa trade, okay? Now, pansin nyo guys, sa taas merong positions, no? Merong positions. Okay. So, yung position yan yung running trades. Meron din sa below, merong orders. So, yung orders, hindi pa niya i-execute hanggang hindi maabot yung presyo. Okay? As explained, mahabang journey itong trading, no? Hindi ito overnight. Kasi ako mismo sinasabi ko nga first time ko hindi ko naintindihan ano yung buy stop, sell stop. So, wag niyong ano, wag kayong madismaya kung hindi niyo naintindihan. Balik-balikan lang natin. Tapos may mga videos naman sa EKA natin. Kaya nga importante talaga member kayo ng economy kasi lahat ng mga tools ando na ginagamit na namin, no? So, 'yun lang sa signals natin kasi merong entry price, may nakalagay TP1, TP2, TP3 ganon. So, yan yung take profit, no? Take profit 1, take profit 2, no? TP3 saka TP4. So, halimbawa, may nakalagay diyan na up to TP4, ibig sabihin pwede mong i-encode diyan 4 na trade. No? 4 na trade. So, ang isa, take profit 1, tapos encode ka naman ng bagong trade, take profit 2, take profit 3, ganon. Oh. Siguro, okay naman yun, bro. Kasi yun na yung last natin. Coach, kanina lang, last na lang coach, magkuhan QIA ta. Nasugdan naman ni mo gani paano yun? Paano ba itinaga? Nasimulan mo naman kanina kung yung 'di ba yung VIP signal. VIP signal. Actually, I was able to say na napakaganda yung pag-present talaga ni Coach Large, no? So, Coach, ganito na lang. Yung paano i-codigo yung galing sa VIP signal po papunta po sa cellphone po yung sa MT5 po natin. Yun na lang kasi yung iba para po after this one pwede na silang mag-start mag-execute kahit walang analysis po kahit VIP signal. Okay. So share ko ulit yung screen, bro, no? Okay. So yun nga, sa economy, meron tayong maraming sources ng signals, no? From MNOS, from FXRE, meron tayong from Plutos. Although yung Plutos natin is additional ito, no? So kaya lang hindi natin makikita dito. So ipakita ko lang sa iyo ibang signal ito para may idea lang kayo kung ano yung hitsura ng signal. Kaya halimbawa ito, yan. Halimbawa, latest ito, no? Ang sinasabi dito, buy gold, no? So tingnan ko na ito, okay? So ang sinasabi dito, buy gold 2664.5 to 2667.5. Okay?
Tapos stop loss niya is 2661.5. Yan na yung sinasabi ko, may TP1, may TP2, TP3, saka TP4 open. Okay? So ang gagawin natin diyan, kung nakikita mo diyan, kailangan alerto tayo na once may signal, kailangan ma-execute kaagad natin. Okay? So punta tayo sa trading account. Ayan. So ngayon, ayan, nag-SL na tayo. Kasi napabayaan yung ano. Okay. So ayan, malikot yung market talaga. So ngayon, i-execute natin yung signal kanina na buy gold. Okay? So ang gagawin natin, tingnan muna natin dito sa trade. Okay? So ang presyo dito is 26. Ayan. Yung buy yan yung right side. Yung 2665 yan. Pero ang sinasabi is buy gold at 2664.5 at 2667.5. Okay? 2667.5. Ibig sabihin, pasok ito ngayon. So, pwede ka mag-market execution dyan. Ipindutin mo muna yan. No? Since up to TP4 ito, halimbawa ganyan. So, ang mangyayari dyan, pindutin mo siya ng 4 na beses. 1, 2, 3. Kanina nakapindot na tayo eh. Yan. So, pindutin mo siya ng, ito, 5 beses na pala eh. Okay? Tapos, yung una, may sinasabi TP is 2669. Okay? So, ito yung bagong ano natin, ito. Okay. So nakabili tayo at 2665, modify position, tapos yung stop loss is 2661. Yan, 2661. Tapos ang first TP natin is 2669. Okay. Balik ko yung signal ha. Okay, dito tayo. Ayan yung signal oh. Ang stop loss is 2661.5. Ang TP1 niya is 2669. Okay? So balik tayo doon sa trade. Ayan. 2661.5. Okay? Yung TP1 niya is 2669. Modify. Okay? So okay na yung first trade mo. Yung pangalawa, modify natin the same stop loss 2661.5. Ang TP2 niya is 2671. Okay? Modify. Okay? Tapos ang third one is i-modify natin the same stop loss 2661.5. Ang take profit natin is 2673. Okay? Ayan. Tapos yung pang-apat, i-modify natin the same stop loss 2661.5. TP natin is open or 2675. 2675. So yan na yung trade natin. Kung titingnan natin dito sa charts, meron ng mga lines dyan, no? Kung napapansin nyo, yan, yung blue na lines, dotted lines, yan yung buy. Saka meron na siya makikitang TP saka SL. Yan, no? Kung titingnan nyo pala sa upper left, may nakalagay dyan M5, no? Pwede nyong pindutin yan. I-change nyo to 1 minute. Yan yung 1 minute na candle. Okay, 1 minute na candle yan. Dali, natin. So, meron tayong M5. Ibig sabihin yan, every candle is 5 minutes. Okay? Meron tayong M15. Yan. Every 15 minutes yan. Meron tayong H1 hourly. Yan.
So makikita mo diyan yung buy is dotted siya. Okay? So kung titingnan natin, balik tayo sa trade ngayon, yan o, marami na tayong blue, di ba? Pero hindi pa niya i-close yan. But since meron na tayong SL saka meron na tayong stop loss saka take profit, siya nang bahalang mag-close. Okay? So may tanong dito, Coach, ang signal ba for holding na siya or na ay designated nga time? Okay? Yung signal na Coach. Q&A na tayo, Coach. Pwede mo nang yung sa self yung tawag to, yung share screen sa cellphone mo. Ang goal natin, guys, is paano natin ma-execute yung trade gamit yung cellphone. That's the first part. And then the second part naman is paano natin kopyahon. Kasi 'di ba, una is anong gagawin natin para malaman natin mag-trade. Yung prior to that, in-explain kanina ano yung broker, unsay gamiton, paano i-download. So don't worry guys, may mga naman tayo nito, may mga tutorials naman tayo. So by the way po, alam naman natin po na bago pa lang yung community natin. So hindi pa tayo nagkakilala, yung iba nga hindi pa na-add sa GC. So guys, sino po dito hindi pa na-add sa GC? Magbibigay po kami sa mga GC ng mga free tips po, yung mga resulta po. So kung sino man yung nagbigay sa inyo ng link na ito, tapos hindi pa kayo napasok sa GC, okay, hindi pa kayo napasok sa GC, please reply to those person or Facebook page na nagbibigay sa inyo ng link for this for tonight's event. Yung password po that I joined the webinar. So that when you reply to the GC po, i-add sa yung page, by the way, when you reply sa page o sa person na nagbibigay sa inyo yung link ngayon, mag-reply kami sa inyo, i-add namin po kayo sa GC. And doon sa GC po, doon po natin ibibigay po yung record po. That I would say ang record po nito is napaka-importante. Kasi po, hindi naman kailangan makuha natin lahat ng ito. Sometimes you just need to comprehend. Remember that the mother of teaching is repetition. So, may iba talaga, walang repetition eh. So, repetition. So, balik-balik lang. So, it's very important, you message someone o join the GC, tapos po, ang password po ay join the webinar. So, po, para po mapasok kayo sa GC. Guys, with that, guys, palapakan naman natin and let's give a hand naman, no? Pasalamatan naman natin si Coach Large. And then guys, Q&A tayo. Palapakan naman dyan, no? Wala ba yung mga suporta diha, no? Those who appreciate, guys, can you, di lang na ito i-type. Kung mo type, magpunta mawala ang question. But just say something, no? Alam naman natin, napakaganda. Guys, alam niyo ba na itong one-on-one coaching sa Forex trading, pang professional talaga, kung gusto nating i-one-on-one, we need to pay 15,000 to 20,000 per hour or per session. Ganito yung bayaran kasi ginagawa naman dito is pera, ang ginagawa dito is dolyar. So, kaya dito, libre lang naman ito. So, may mga libreng advertisement pa. So, maraming salamat guys sa nakapag-appreciate. Ako naman na-appreciate ko naman lahat. Maliban sa yung na-appreciate ko din kasi nabibot ba? Alright guys, Q&A tayo guys. Q&A. Coach, you can answer, Coach. May mga Q&A dito. Asa gani nako makitaan ang review. Okay, ang review dito, like I said ganina, sa GC po magbibigay. Init na ako to gamay itong advertisement. Sir, forward Zoom review. Okay, itong question ganina. May question ganina about sa guys, put your question na lang. Put your question na lang on the comment section po. Okay. Record. Yes, mayroon pong record po. Mayroon pong record. Okay. Sige po. Thank you po. Coach, ang signal. Okay. Ito. Good question. Coach, ang signal. Pahinga ka muna dyan, Coach. Pahinga. Take a breath. Kasi bibo kay takaron ba? Unang issue na to ni Subrata 100. Coach, ang signal ba whole day na siya or na-designated time? Okay. Ganito yan, bro. Yung VIP signal natin, ito yung bigay po ng master trader po natin.
And isang particular VIP signal po, VIP trader po from Europe. Ang bigayan po niyan, bigayan parang bigayan ng pera. Ang bigayan ng signal, wala po siyang time kasi po depende po sa takbo ng market, analysis po ng market. But just to give you hint, kasi most of you are new, mayroon po tayong tinatawag na London session. London session at saka New York session. Itong dalawang ito, kasi sila yung may malaking liquidity or malaking impact po sa foreign exchange. Kapag ka po nag-open yung London session, in Philippine time po, 3 p.m. Pataas, 3 p.m. po, alas 3 ng hapon. Ito po kalimitan yung time na may mga signal po yung ibabato. Okay? 3 p.m. na yun pataas. At saka kagaya ngayon, before we started, nag-open yung New York session. Alam naman natin, New York session is US open po. Nag-open yung business, nag-open yung bangko, nag-open yung stocks, and so on po. So, yun po yung open session. So, yung time na yun, like kanina, 8, marami din siyang signal. Marami din signal na ibabato. Pero, mayroon din tayong tinatawag na GPY or Japan. So, ang Japan naman, ang movement ng Japan, nag-start siya yung Tokyo session opening po. Tokyo session. So, Asian time naman yun. So, na-explain ko ba ng Tapos kanina may nagtanong kung about sa signal. Kanina may nagtanong about sa SL at saka TP. Okay. Yung SL at saka TP, hindi po yan ibabasa. Let's say for example, kailangan 20 pips mataas yung SL or 20 pips mababa yung SL. Hindi po ganon. Or kailangan 20 pips mataas yung TP or 20 pips. Hindi po ganon. Nakabase po niyan sa analysis po natin. Pinaka-base po natin na analysis, we can do support and resistance, but that's a different topic. That's for tonight po. Ang ibig kong sabihin yan, to answer that question, depende po sa analysis. Pero po, yung mga VIP signal na ibabato po, mayroon na po siyang SL at mayroon na po siyang TP. Okay, mayroon na po siyang stop loss, mayroon na po din siyang TP. Minsan walang entry, pero mayroon siyang stop loss, mayroon siyang TP. Anong ibig sabihin niyan? Tingnan mo yung graph, kung if you're still in between, you're still in the kaya nga, kahit may mga VIP signal, kailangan din natin aralin talaga. Kaya lang naging cheat code na lang yung mga VIP signal para mabilis po tayong matuto, mabilis po tayong makapag-aral kasi po may mga kodigo na po. Are you there? Are you with me? Okay po, sige po. Continue po tayo sa question po. Gamiton if laptop. Pwede. Actually, maganda yung laptop gamitin po in terms of analysis. Titingnan mo, especially if you are ang mata na to ba yung mga di na kahit makaklaro kay sa cellphone dili magiging na to maklaro gyud no. Like me, I do analysis in mura pag-analyze ba. I do analysis po in TradingView. So tradingview.com kana diha mo maka-drawing mo diha o unsa pa. So diha mo, and then pero I do trade in cellphone kay gagmay man pod ang litra sa laptop kung MT5 pod nga ang atong abrihan. So mas dali ra sa cellphone niya magdala-dala anytime. Pero mas gwapo gyapon na kay laptop analysis, mas gwapo kung dako nga screen. All right? Did that answer the question? Okay, coach, mag-attend lang mi og webinar then later pa-enroll mi eskwela. Okay, sakto gyud Okay. Basin naka-enroll orada okay. Asa makita ang auto recording? Dito ni sir sa kuan sa ato ang GC ha. So kung wala pa man naka-appeal sa GC, okay. Pang course. Dili ang laptop. Dili gwapo man ang laptop. Kamo bitaw mga hars kay mo ba? Din halingaw lang ko. All right, guys. Question guys before we will end this one. Pangutan na. Bro, siguro, mag-add lang ko, no? Yes. Go ahead, coach. Okay, bakit light finance yung natin? Kasi meron tayong sikreto dyan, meron tayong 100% bonus, deposit bonus. So kung nag-deposit ka ng 100, may additional 100 ka, ma-double yung mo. So malaking bagay yan, no, sa pagti-trade, no?
may mga broker naman nag-offer ng 50% bonus, no? So, kaya Light Finance talaga yung ni-recommend for beginners sa team natin. As long as nakakonect ka kung sino man yung nag-invite sa'yo. Ayan. By the way, speaking of bonus, yung bonus po may code po yan sa Light Finance. Baka nag-register kayo tapos walang bonus. Tanungin nyo kami, yung tao nag-invite sa amin para magbigay kami sa inyo ng link na may bonus po. Kasi may link naman po na walang bonus. So, anong ibig sabihin ng 100%? Kapag deposit nyo po 200 USD, ang a-appear po doon sa MT5 ninyo is times 2 plus 100%. So, 200 ang inyuhang makalagay doon. So, ask someone, spread later na nato na pang iistoryahon Maria. So, that means that you are not beginner. So, you can, ano naman na yan later on kay baka na you talk to pasta ba. So, basic na sa muna tayo. Wag mo muna yung spread, okay? But you can do your research naman, okay? So, ang gagawin natin, ask kayo ng link doon sa taong nag-invite sa inyo para po, or sa nagbigay sa inyo ng link or page para po mabigyan po kayo ng link po how to enroll Light Finance. Actually, hindi lang Light Finance, BT Market at saka XS at saka marami pang iba naman. Ito lang yung nire-recommend namin. Alright? Thank you for the add-on, Coach. Guys, question before tayo mag-end. Pwede maka-download? Yes, pwede. Yes, pwede. Pwede ba maka-download ng MT5 o Light Finance po? Practice demo po. Okay. Guys, ito rin yung tip, guys, especially sa mga bago pa. Let's say, for example, sa Light Finance kayo nag-open ng account. Doon kayo mag-download ng MT5 sa loob ng Light Finance. Para po madali lang po yung, especially pag bago, pag search mo, ma-search ka agad yung broker mo na Light Finance. So you don't need to kung saan mo hanapin. Kasi, guys, ganito po yan. Ibang application po or ibang website po si broker na Light Finance. Iba din po si MT5. So doon tayo mag-open ng broker account po, broker's account sa Light Finance, XS, BT Markets. Pero magte-trade po tayo MT5. Ito naman MT5 or MT4. Pero usually kami MT5 kasi marami, aside sa currency, may din mga ibang din na tinetrade natin like commodities and options and stocks po. So, kaya po MT5 po yung gamit natin. Yung channel naman, wala actually meron akong channel pero private po doon sa community. May mga tutorials din po at saka basically itong recording na ito is i-download ko rin sa YouTube channel kasi pag hindi sa YouTube channel mahirapan tayong mag-send napakalaking buo yung unsa ba ang bandwidth din noon ang kabug-aton ba kung pila ba siya kagig ana. Okay. Kilala niyo ba? Unya na ta mag-chika sa All right, sige guys, question guys. Okay, a good question. Galing po ito kay Jeff. Jeff, sir, naabay sample webinar sa economy. Okay. Guys, actually, may part 2 itong session na ito. May part 2. And I'll make it sure na walang alien makakapasok. Okay? So, yung part 2 na ito, to answer the question of Jeff, ito po, bukas po, sa Saturday po, mayroon po tayong special event na naman. Ang gagawin natin dyan, ito, gumagawa na ako ng material. Mayroon tayong isang special na speaker naman na kasama din namin ni Coach Lards. Ito, isi-share ko lang kasi may nagtanong. Okay? So, mayroon tayong tinatawag po na mastery. No? Medyo advanced naman konti, but this is to answer the question of Jeff. Na ang ibig pong sabihin nito, is ano yung application po ng economy, yung AI po ng economy, paano natin siya i-apply sa real po, actual po na trading po natin. So, unsaon na to siya pag-apply ba? Unsaon na to pag-execute ba? Gamit ang AI. Kaya karon our topic is how to execute. So, bukas naman, paano i-execute gamit yung AI. I mean, sa Saturday po,
Manare Mastery, speaker po, Coach Melanie Robel. She is called Mother Fairy Scalper. Tama ho ba, Coach? Ini yung ano niya. Kasi magaling to eh. Magaling to. Grabe din to sa trading. No? Gamit yung ano natin sa economy. So that's Saturday, guys. Good news. Good news ha. Good news. Lahat ng naka-join dito, pwede din kayo mag-join sa Saturday. Free din po. Free din po. Alright? That's good news. Alright. Any question po? Coach, closing statement para po ma-close na natin kasi baka po yung iba ano na. Nawala na si Coach. Oh. Dito pa. Okay na Coach. Yes, yun nga ang forex unang-una, this is a high paying skills, no? Nag-ano nga tayo, nagtiyaga nga tayo sa school natin, ilang ano tayo nag-aral, no? 16 years ba tayo nag-aral, tapos sinasahuran lang tayo ng minimum. Dito guys, ano lang, tiyagaan lang natin, no? Tiyagaan lang natin. Kasi kung high paying skills siya, bakit hindi natin aralin, no? Oh, dapat doble yung pag-aaral natin kasi totoong may pera talaga eh. So, ang nakikita ko lang dito, kung medyo matindi yung pangangailangan mo, ano bang industry ngayon ang madali kang makabangon? No? Siguro may utang ka or may ano ka. Baka dito, kasi yung mentor natin, ang laki ng utang eh, 26 million eh. Yan yung inspiration ko eh. Na dito tayo mas mabilis makabangon ng legal. Okay? Ito lang, if you can remember yung nangyari noon sa Mindanao, yung kapa, yung diba, nag-invest tayo sa mga manok, sa mga baboy noon, na ano, ang totoo niyan, ang pera natin ini-invest sa forex. No? Umabot nga ng milyon yung mga members noon eh sa kapa, no? Kasi ako mismo yung mga sumunod na company doon, napuntahan ko yung hideout noon, General's Mansion talaga, no? Isang networking company na investment, General's Mansion, pagdating namin doon, may nagtitrade. May nagtitrade. So ito guys, ito na yung totoong trading, no? Again, huwag kang magbigay ng pera kung sino man yung nag-invite sa'yo para hindi ka ma-scam. Ikaw mismo magdi-deposit, ikaw mismo magwi-withdraw ng pera mo, no? Makikita mo lahat ng trades mo kung baguhan ka pa lang, try mo muna yung mirror trading, no? Na transparent siya, kopya-kopya, ano lang, sync lang talaga yon, naka-auto-sync sa phone mo yung trade ng trader natin. So basically, yung system na yun wala ka nang gagawin, no? Kasi kumupya ka lang eh. Habang habang nag-learn tayo, pwede ka muna mag-trade sa demo account hanggang medyo matuto ka na, no? So, kung marunong ka na mag-trade, start with small amount. Alright, Coach. Sorry to interrupt. Paano ma-access yung training? Si Ma'am Arlene siguro. Ma'am, mayroon tayong webinar, especially those hindi pa alam talaga yung economy. Bukas po, mayroon tayong webinar 8 p.m. po. Pero hindi po yung training. That's introduction po kung how to get into the community. Kung paano po makapasok po. Guys, ito lang yung ano ko. Favor naman guys, favor naman. While doing this closing statement po, can you type something in the chat box that you appreciate this one? Gusto ba ninyong ganito, libre? May natutunan ba kayo? Ano, can you type something just to say thank you or what in the chat box para to compensate din yung mga nakapasok na alien, okay, di ba? So, if you appreciate, kasi actually, I'm trying to convince Sir Large that if we can do this one weekly, that would be better. Bakit po guys? Bakit? Okay, bakit po ha? Guys, please write down yung mga comment ninyo. Type it down. Ano yung mga comment ninyo? Yung positive na comment tapos na yung negative kanina. Alright. Sige po, sige po. Kasi po, I'm trying to ask, alam nyo po, hindi po natin binabayaran si Sir Large. Libre naman to. Tapos yung knowledge niya, di ba, libre naman. So if you really appreciate this one, at least we can do this one once a week. Kung hindi natin makuha kaagad, di ba, pwede naman nating balik-balikan eh.
hanggang matuto tayo. Di ba? Libre na nga lang eh. Libre pa. Kuan, di ba? So, ingon ana, salamat kay guys sa guys, ito pinaka-importante ito ha, pinaka-importante. Ang forex po kailangan talaga determined tayong matuto. Kasi po hindi po sa ganun kadali talaga. And then marami pong gustong matuto talaga ng forex. Marami. When I started forex, not knowing economy, napakahirap po. I lose a lot of money. Kaya po, kahit may pera po kayo, tapos nag-start pa kayo, dahan-dahan lang muna. Please, 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 use proper lot sizing po. So, if ever, 100 lang USD at saka hindi siya na cent account, standard lang, maximum lang po of 0.01. Yun lang po. Beyond that, it could risk your money. Pwedeng just a blink of the eye, lalo na pag malikot yung market, pwede nang masunog yung pera mo. Kailangan lang talaga tiyagaan ito, guys. Remember, sabi nga kanina ni Coach, nagtiyaga nga tayo sa paaralan, di ba? Ilang years. Ako 6 years, ako 5 years, ako sa college eh. And then after I graduate, hindi ako nakahanap ng trabaho, di ba? So, and then number 2 is that treat Forex as a business. Treat Forex as a business. Anong ibig sabihin nun? Di ba pag may negosyo tayo, di ba trabahuin natin, aralin natin, trabahuin natin, at higit sa lahat may capital. Kaya nakaganda dito sa economy, ang lit lang yung capital eh. What is less than 10,000 for the potential to earn a lot of money? Di ba? Kuhit-kuhit ramang kag dollar diha. Gamay ragig kay na siya sa tinuod lang. Pero ang journey nimo dinhi paspas kang makatuon tungod kay naay community na economy na i-training nga mo guide sa imuha. Ingon ana siya. And then guys, like I said, tomorrow, katong wala pa naka-appeal sa akong binisaya nga webinar alas 8. And then Saturday na atay, to answer the question na atay webinar naman, Sir Large, hindi ko pa na ano sa inyo, na-ask yung blessing mo dito. But I already asked si Coach Melanie to conduct training Manara and everything. So yung paano gamitin yung AI pattern scanner natin, paano siya ipasok doon sa MT5 natin para po mas taas po yung win rate po natin. Alright po? Alright. Okay na po ba? So guys, maraming salamat. Thank you so much, Sir Large. Thank you so much. A round of applause, miss. And then guys, remember guys, first time to naging 100 na fully packed po tayo yung Zoom natin, no? Hindi ako nakahanap ng event sa economy na, joke lang, na full pack. Ano ibig po sabihin nito, guys? Anong ibig sabihin po nito? Bakit marami tayo? Ibig pong sabihin nito, maraming gustong matuto po. Ito po yung business po na Forex sa financial market. That's simple as that. That's simple as that. Maraming gusto. Kaya nga, ang binibigay po namin is solution. Solution po. So at start libre, but if you want to go deeper, you can enroll in economy po para may access po kayo doon sa mga AI at saka mga tools po natin. Alright? So guys, please bear with us. This is a journey. This is not a one snap game na pack daog diretso, pack pildi diretso. This is not a gamble. This is a business. We need to learn the game. In fact, our first goal for this one is not to earn. Our first goal, especially for first month, it's not to earn. Your goal for first month is to learn. Because the more you chase earning, listen, the more you chase earning, tapos hindi pa natin alam anong ginagawa natin, the more maririsk po yung capital natin. The more maririsk. So your goal natin is learning. Alright? Trading is the solution. So guys, maraming salamat po. Mag-a-announce ako guys, kailan yung sunod. Baksa po, bukas mayroon tayong webinar, Binisaya. Sa Friday po, Saturday po, Tinagalog na tayong webinar po, how to use our AI. In behalf po of Economy Family, FXRE po, and Sir Large Community, FX Tycoon, we would like to thank everyone for joining us. Happy trading, may gabi sa tanan, and to God be the glory. Sir Large. Yes, thank you. Thank you. Good night, everyone. God bless. God bless. So Large, congratulations. You did great. Galing. Grabe. I really appreciate it. Grabe. 2 thumbs up ako. 2 thumbs up.